Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang kamakailang pangyayari na kinabigla ng marami, sina Presidente Kuting at ang kanyang asawang si Lizata Nasmags ay nasangkot sa kontrobersya dahil sa kanilang umano'y plastic na pakikitungo sa iba't ibang mambabatas. Ayon sa ilang saksi, ang mag-asawa ay pinipilit umanong magpakita ng magandang pakikitungo kahit nalata na sa kanilang mga kilos at salita ang kawalan ng sininseridad. Ang issue ay umabot na sa pinakamataas na antas ng pamahalaan kung saan si pangalawang Pangulo Sara Duterte prinangka at tahasang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Sa isang pahayag, sinabi ni VP, pinangka na siya'y nanlumot lumuha dahil sa kahiyan na dulot ng pag-uugali ni na Presidente Kuting at Lizata Nasmags. Aniya, ang ganitong klase ng pakikitungo ay hindi angkop para sa mga lider ng bansa at nagbibigay ito ng masamang imahe sa kanilang administrasyon. Ang insidente ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto sa politika. May ilang naniniwalang ang plastic na pakikitungo ay isang taktika lamang upang mapanatili ang magandang imahe ng administrasyon sa harap ng mga mambabatas. Samantala, may iba naman na naniniwalang ito ay isang indikasyon ng malalim na problema sa loob ng administrasyon ni Kuting at Ismags. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni na Presidente Kuting at Lizata Nasmags ukol sa issue. Subalit, inaasahang magbibigay sila ng kanilang panig sa mga susunod na araw upang linawin ang mga aligasyon. Ang insidenteng ito ay nagdagdag ng panibagong hamon sa kasalukuyang administrasyon na ngayon nahaharap sa maraming kritisismo mula sa iba't ibang sektor. Patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng malinaw at patas na resolusyon sa kontrobersyang ito upang maibalik ang tiwala ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, manatiling nakatutok sa aming website at social media pages at sa aming channel. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Marcos ang opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Cebu City. Kapansin-pansin naman ang hindi pagdalo ni VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Marty Bautista. Malafiesta ang opisyal na pagbubukas ng 2024 Palarong Pambansa sa Cebu City. So bongga yung opening ng Palarong Pambansa. Nandun si Presidente Bongbong Marcos, nandun rin si Governor Gwen. Pero buong akala natin, inaabangan ng mga mainstream media na doon sana magtatagpo si Gov Gwen, si VP Sara at si PBBM. Sa unang pagkakataon na tumiwalag na si VP Sara sa kanyang gabinete. Okay, pasok. Sports Complex kaninang hapon. Tampok dito ang iba't ibang cultural dances at theatrical Ayan, ganda performance tungkol sa kasaysayan ng Cebu. Pumarada rin ang mahigit 9,000 atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, suot ang makukulay nilang sports outfit. Pinanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos na panauhing pandangal sa opening ceremony. Sa kanyang speech, sinabi ni PBBM na makasaysayan ang Palarong Pambansa ngayong taon dahil marami rito ay unang beses mangyayari. Kabilang dyan ang first participation ng athletes mula sa National Academy of Sports at pagdagdag ng mga bagong events gaya ng dance sport, soft tennis, karate-do at e-sports. This occasion holds enormous significance beyond just sports. To all our athletes, let this serve as your training ground and demonstrate the unwavering spirit, talent, and dedication of all young Filipinos. Hindi naman nakapunta sa opening ceremony si Vice President Sara Duterte. Hindi nakapunta. Anong dahilan? Ito sana ang unang beses na magsasama sina PBBM at VP Sara. So,
ang mga mainstream media nakaabang. Ito yung unang pagkakataon na maghaharap sila sa entablado together with Gov. Gwen. Okay? Pero hindi nangyari yun. Bakit hindi nangyari yun? VP Sara. At tapos mag-resign ng bise sa gabinete. Sa halip bumisita si VP Sara kaninang umaga sa mga coach at trainer na na-ospital. Ayun pala. Tingnan nyo ang the kind of leader si VP Sara. Hindi niya pinuntahan ang palarong pambansa opening. Pero ang pinuntahan niya, palarong pambansa pa rin. Pero itong mga na-injured na mga athletes at mga coaches during sa pag-prepare nitong competition ng palarong pambansa. Oy, palakpakan. Yan ang ating Vice Presidente. Ha? Kasi, ito opinion ko ito. Magre-real talk tayo dito. Sa tingin ko, ang basa ko dito, hindi nakapunta si VP Sara sa opening ng palarong pambansa kasi ayaw niyang makipagplastikan kay Governor Gwen at ni PBBM. Diba? Bakit iniiwasan niya si Governor Gwen? Kung matatandaan natin, last week ba, pumunta si PBBM dyan sa Cebu. Ano yung mga pinagsasabi ni Governor Gwen patungkol sa kanyang statement, sa kanyang speech? Diba? Kung matatandaan natin, sabi ni Governor Gwen na kung failure yung ating unity, yung mga unity, pinupuntirya na talaga si VP Sara at that time. He was talking about unity raw. At saka, nagpasipsip at nagpabida kay PBBM. Nasabi niya, ang tunay na unity, nandito ang Cebu na willing raw sumuporta kay PBBM as unity. So, syempre, si VP Sara, kung laliman niya ang kanyang utak, anong ibig sabihin ni Gov. Gwen? Nilaglag niya si VP Sara doon. Walang problema kasi opinion mo yan. You have your choice, mas pinili mo si PBBM, okay, walang problema. Kaya iniiwasan ni VP Sara, opinion ko yan iniiwasan niya itong si Gov. Gwen, pati itong si PBBM. Ayaw niyang makipagplastikan. May payakap-yakap ka pa noon, Gov. Gwen, kay VP Sara, yun pala, plastikan yun lahat. Nagtatanong lang. Pero, ang mahalaga, doon pumunta si VP Sara sa mga na-injured nating mga athletes. Nakakatulong. Hindi na yung mga pa-opening na yan Okay yan. Celebration yan. Opening, okay yan. Pero si VP Sara, alam niya na, pwede man niya pumunta ako doon, pero okay na yan. Nandyan na yung presidente na yan. Dito na lang ako sa mga atleta natin na medyo, kasi it's so sad na ikaw ay ilang taon mo yung pinaghandaan, no? Ilang months mong pinaghandaan na sasali ka sa kompetisyon ng palarong pambansa tapos nagka-injured ka. So at least ba naman na kahit hindi masyadong naging tagumpay ang inyong paging player ng palarong pambansa, binisita ka ng Vice Presidente. And it's a very encouraging and they are very motivated by sa ginawa ng ating Vice Presidente. Okay? Na, never give up. Yung injury po natin bilang atleta, natural lamang yan. Kung na-injure ka, babangon ka, babawi ka. Yan ang importante. So it's a good job na si VP Sara kahit iniiwasan niya. Opinion ko yan Di ko lang alam ang real reason pero obvious. Nababasa natin Iniiwasan niya si PBBM kasi ayaw niyang makipagbiso-beso. Ayaw niyang makipagplastikan. Ever since, hindi mo naman pinagtanggol si VP Sara.
Ikaw, BBM, hindi mo naman ipinagtanggol. So, you deserve it. Gov Gwen, PBBM, deserve na hindi kayo sisiputin yan dyan ni VP Sara. Oh. Gitna ng paghahanda sa palarong pambansa, nagsimba rin ang bise sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu para ipagdasal ang mga Ibabash na naman nila dito si VP Sara, yung mga dilawista dyan. Plastic yan nagdadasal. Ganun na naman yan. Pangunahan ko na kayo. atleta na sasali. Ay, Seiya Senpai, bakit ngayon ka lang? Ma'am Lichan, hello CC, bless you and your family. Love ya. Ayan. Seiya Senpai, how are you? Kumusta ka na? Sa palarong pambansa. Binagyang diin naman ni VP Sara sa kanyang pahayag na patunay ang palarong pambansa sa dedikasyon ng DepEd sa mga estudyanteng atleta. Sa July 19 naman, epektibo ang resignation ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Opisyal na magsisimula ang mga laro sa July 11 at magtatapos sa July 15. Mapapanood ang mga laro. So, ang start ng laro ng palarong pambansa bukas. Okay? So, good luck athletes sa lahat ng mga parents dyan, na mga nanonood dito, nakasali ang inyong mga anak dyan sa palarong pambansa. Good luck rin sa inyo at sa mga anak ninyo. Okay? So stay safe mga atleta natin at itaas nyo ang bandila ng ang bansang Pilipinas. Laban live sa online platform ng palarong pambansa. Nagbabalita mula sa frontline. Sabi dito ni Merciful Alferez, itong mayor ng mga moderators, sobrang professional talaga si Inday Sara. Hindi niya kailangan magpaliwanag. Action speaks louder than words. Correct. Sa galawan po ni VP Sara, it's very obvious, wag na tayong magbubulahan. Hindi kayo sinipot Gov Gwen kasi hindi plastic yung VP Sara. Okay? Anong ginawa mo? Nilaglag mo si VP Sara. Marami pang ang nagsasabi, ikaw Gov Gwen, sip-sip ka. Sip-sip ka kay PBBM. Tingnan lang natin kung mananalo ka pa. Diba? Tingnan lang natin. Tumiwalag ka sa kampo ng mga Duterte. Remember, ang taong bayan ay lahat sa Duterte. Ang mga politicians na kumampi ngayon sa mga Marcos, good luck sa inyo. Tingnan natin kung baka magsulputan na naman kayo sa mga Duterte kapag mananalo ang mga Duterte. Kapituko kayo Di ba? Bautista, News 5. So, yan ang ating mga atleta natin. Okay? So, importante na natutugunan pa rin yung mga ginawa ni VP Sara sa mga atleta. Okay? So, importante yun. Ikaw, Mr. President, nakapunta ka ba doon sa mga injured na mga atleta ng palarong pambansa? Natatanong lang. Mas inuuna ni VP Sara it's really makikita mo yan. Need yan ng financial assistance yung mga atleta na yan. So sa ganon binisita ni VP Sara, at least magaan-gaan yung loob nila. Okay? So ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo ang meaning na hindi pagdalo ni VP Sara sa opening ng palarong pambansa? Pumunta na siya doon Nung nalaman niya na nandun si Governor Gwen, siguro kung si PBBM lang yun, siguro talagang pinuntahan niya yun. Pero nandun si Governor Gwen. Doon na lang ako sa hospital. Mas maitulong pa ako doon. Diba? At least nagpunta pa rin. Nagpakita ng what do you call that one? Suporta. Okay? So, ano sa tingin ninyo? Ang galaw ni VP Sara dyan. It means to say, wala na talaga. Wala na talagang unity team. Wala na talaga. Ayaw niya sa mga taong mga mangga. Ayaw niya sa mga taong mangga. Ilang beses nyo bang ginamit ang mga Duterte? Manggagamit kasi kayo
Yung mga bashers dito, inggit. Oh, sige. Kayong mga bashers dito, iyak. Iyak kayo. Wala kayong mapapala dito sa aking vlog. Masasaktan lang talaga kayo. Okay, so aside from this, itong gobyerno ni PBBM, itong kamera, napapalapit na SONA ni Presidente Bongbong Marcos, ang budget para sa pagkain, 20 million pesos. Ay, 20 million. Sa lahat ng mga bisitang dadalo sa SONA ni PBBM, 20 million pesos. Malaki ba yan? Siyempre malaki. Di ko maintindihan itong gobyernong ito. Ang daming mga naghihirap na mga kababayan natin. Sa akin very insensitive talaga itong gobyerno natin ngayon. Imagine that one, 20 million. Anong pagkain yan? Anong klaseng pagkain ito? 2,000 yung security alone. No? May explanation sila dito bakit 20 million. Sige, pakinggan natin. 20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Sakto lang? Sakto lang. Kulang na lang sabihin nila, kulang pa yan. Kapal ng muka ninyo. 20 million food budget. Wow! Sa panahon ni former President Duterte, wala ganyan. Iniingatan ang pera ng taong bayan. Hindi kagaya ng gobyerno natin ngayon, walang hiya. Walang hiya. Hindi na nahiya. Yun ang tamang ano. Hindi na nahiya sa pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan. Ayon kay Sas Rogando Sasot. Hindi mo pera yan. M-O-O-E. Hindi mo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Maraming mga kababayan natin walang kain. Hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos kayo dyan, 20 million. Kain-kain lang kayo. Nakikinig sa SONA ni PBBM. Wow. Mike Abe, wow. Ay, nako. Kayo. 20 million. Grabe. Sana ipinigay na lang yung 20 million na yan sa sa mga nagkasakit nating mga kababayan. Walang pambayad sa ospital. Sana binigay na lang yan sa mga magsasakayang 20 million na yan para mapalago natin yung production ng bigas. Mapabilis ang production ng bigas sa pobre nating mga kababayan na mga magsasaka na naghihirap, nagtatanim pero lugi sila. Kasi itong gobyernong ito, ginigipit nila ang mga magsasaka na binaba yung taripa plus nag-angkat pa tayo sa ibang bansa kawawang mga magsasaka. Sana ibinigay na lang itong 20 million sa mga magsasaka. Very insensitive. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kung matatandaan ko si Duterte, sabi niya, nung magsusona na si Tatay Digong, sabi niya, gamitin nyo lang yung mga lumang mga attire ninyo. Hindi na kailangan na marangya yung attire sa mga politicians na dadalaw dyan sa SONA. Gayon, ganyan naman culture na yan May mga magpapasikat na mga government officials, politicians na
Sobrang mahal itong yung damit ko. Ganun, ganyan. Pero si Duterte, ini-encourage niya ang mga kapwa niya, mga trabahante sa gobyernong ito na be simple, no? At normal lang na preparation. Gusto yan ni Duterte, normal. Huwag naman tayong maghanda ng talagang gagasta tayo ng pera ng taong bayan. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 Isa pa to Sa vlog kagabi ni Banat Bay, sinabihan itong mayabang panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Bakit 20 million pesos? Sige, makinig rin tayo, to be fair. Kasama na raw dyan ang almusal, tanghalian, Meron pang almusal at tanghalian. Wow. Grabe ha. May almusal pa talaga. Good morning, Sir Donmar TV. Ayan, ni Ma'am Nelsky Vlog. Ayan yung ating moderators. Punan, pati na rin merienda. Wow, meron pang merienda ha. Almusal, tanghalian, merienda. Worth 20 million. Grabe, ang sosyal nyo. Tingnan nyo ang ngiti ng taong ito. Ang sosyal nyo. Samantalang ang taong bayan, gutom. Yung mga pobre nating mga kababayan. Kung masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain. Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. Okay yan. Pero pwede naman sila kumain ng kanilang gasta, di ba? Dahil nagtatrabaho yan sa gobyerno And at the same time, pwede naman siguro i-cut yan ng yung pasimple lang pagkain sana. Bakit aabot ng 20 million? Grabe naman kayo. So, pwede naman kayo mag-pack lunch just about the right amount. Tulad naman noong mga nakaraang taon, mahigpit muling ipagbabawal ang pagsusuot ng mga statement attire o yung mga kasuotang may mensaheng politikal. Isa na dito yung Makabayan Black. Yung parang mga clown na dadalo sa sa SONA tapos aalis lang pala. Ay nako. Ang mga hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo at pakikiusapang magpalit ng damit. If you want to protest, there are some areas. This is not the place and the time. In fairness, no? That's not the area para bastusin ang Pangulo. To express, there are areas where you can do it, but not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, pero yung mga Makabayan Black dyan, hindi yan magpoprotesta Sa Sunny Puwersa nga yan kasi yung Makabayan Black, kinakampihan na yan sa administrasyon ngayon but you'll be arrested, you'll be detained. Nakita niyo naman yung detention center namin. Ready naman, di ba? Aircon. Aircon, grabe. Marangya. Aircon kayo dyan, samantalang yung mga kababayan natin, ang sobrang init-init. Pwede kayo matulog dun sa gabi. Wow, patulog-tulog lang, malaki ang tiyan. Madalas magsuot ng statement o political attire ang mga mambabatas na kabilang sa oposisyon, kabilang na ang Makabayan Bloc. Pero wala pa silang tugon tungkol dito. Tuwing SONA, imbitado ang mga dating presidente, vice-presidente, Senate President at House Speaker. Pero nag-abiso na sina dating Vice si Leni Robredo hindi dadalo. That means to say na siyempre, kung hindi siya pupunta, that means to say nahihiya si Robredo. Kasi sino na naman yun yung katabi niya? Lahat naman yun mga tauhan po o mga kaalyado ni PBBM. Pero syempre, alam ko, ikaw Robredo, nagpapasalamat ka rin kay PBBM. Kasi magkapareho kayo halos magkaparehan na kayong ng advocacy ngayon. President Leni Robredo at Jejomar Binay na hindi sila hindi raw sisipot si Binay. dadalo. Wala pa namang sagot kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di syempre hindi yan pupunta.
Di naman yan plastic eh. Pati ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, hindi pa rin daw sumasagot kaugnay sa kanyang attendance. Hindi rin pupunta yan. Ayaw yan makipagplastikan. Ayaw niyang makita si tambalus-lus dyan. Oh. Alam na yan, hindi yan susupot si BP Sara ha. Oh. Kung sisipot man yan, siguro naman, aalis rin naman dyan. Di ba? Ating bantayan yan kung ano yung galaw ni VP Sara dito. Okay? Pero suggestion ko sa iyo, VP, huwag kang pumunta dyan. Ha? Wala. Ever since hindi ka ipinagtanggol ni PBBM sa lahat ng mga batikos ng sarili niyong kaalyado. Nandyan pa si Liza Araneta Marcos, ang First Lady, na sinabihan ka pang badshot. Huwag ka na pumunta dyan. Dinisrespect ka na nila. Kasi kung pupunta ang isang tao o politician o government official sa zona ng presidente, that means to say na sinuportahan mo si PBBM. Diba? Yun, pero nakay VP Sara na yan. We are still waiting, no, for confirmation from the Vice President. But alam mo na nga na walang response. Naghihintay ka pa rin? Umaasa ka? Hindi yan dadalo. We heard word that the office will confirm today pero whether the Vice President is attending or not. So we will just make an announcement on this as soon as we get hindi dadalo. Confirmation from the office of the Vice President. Pahiya na naman kayo. Nasa 47 ambasador naman mula sa iba't ibang bansa ang nagkumpirmang dadalo sa SONA, kabilang na si Chinese Ambassador Wang Xilian. Wala namang utos kung required na bang kantahin ang bagong... Pupunta si Wang Xilian? Nasa 47 ambasador naman mula sa iba't ibang bansa ang nagkumpirmang dadalo sa SONA, kabilang na si... Imagine that one ang ambassador ng China dadalo sa SONA. Sana naman, Mr. President, wag mong magbanggit ka. Have delicadeza naman, ha? Be sensitive enough. Kasi pag-usapan na naman yung China na yan. Tapos nandyan yung ambassador. Baka ipapahiya mo naman ito. Chinese Ambassador Wang Xilian. Wala namang utos kung required na bang kantahin ang bagong Pilipinas hymn at i-recite ang pledge sa darating na SONA. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin ang magdedirect nito. Isasagawa ang final walkthrough at ang huling pagpupulong ng Interagency Committee sa susunod na Lunes, July 15. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang renovation sa North at... Nagre-renovate sila, ha? Sa SONA ni PBBM. Ganyan ka, bongga, ang SONA ni PBBM. Nag-renovate talaga. South Lobby ng Kamara. Inaasahang matatapos ito sa July 18 at simula July 19, ila-lockdown na ang buong batasang pambansa para matiyak ang seguridad sa... Sa pagkain pa lang 20 million. Magkano kaya yung renovation? Kasi yung pagkain 20 million. Nagtatanong lang po tayo. So yung renovation, magkano po? Kasi kung malaki yung pagkain, syempre, siguro mas malaki yung renovation dyan. Nagtatanong lang kung malaki ba o maliit yung budget ng renovation. Deserve ng taong bayan malaman yan. Pera yan ng taong bayan. Magiging ulat ng Pangulo sa July 22. Nagbabalita mula sa frontline. So, ayan. Walang, hindi pa na-confirm si Duterte at si VP Sara na dadalo ba. Siyempre, nung unang SONA, hindi naman dumalo si Duterte, unang SONA ni PBBM. At saka siguro yung pangalawa. No? May tumatawag eh. I-ignore ko muna. Okay, so para sa akin I think hindi dadalo ang mga Duterte. Ayaw nilang makipagplastikan dyan. Okay, so punta na tayo dito
itong kay Mayor Baste na uminit itong si Mayor Baste, hindi po nagustuhan ni Mayor Baste ang ginawa ng Police Regional na si Nicolas Torre na tinanggal niya ang 19 na police officials, kasama na dyan ang police director na tinanggal rin. Bakit nyo tinanggal? Ha? Para ba kunan nyo ng mga yung mga loyal na mga pulis dyan? At sabi pa nga dito ni Basti Duterte, itong mga pulis na ito ay proven and tested na. Nabigyan na ito ng mga reward na magaling ito na mga pulis. Pero bakit tinanggal? Ito yung kanilang explanation dyan. Kinuwestiyon nitong Martes, July 9 ni Mayor Baste Duterte ang Ma'am Aki, Sir Jeroy, good morning po, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, yung ating mga moderators na dagdagan. Ganap na malawakang pagtanggal sa pwesto ng mga... malawakan talaga kasi 19 sila ha. Imagine that one, 19 na police officials. Hindi ito ordinaryong police ha, na mga tinanggal. Police officials po ito. Opisyal ng pulisya sa Davao City. Sa isang pahayag, ibinahagi ng alkalde ang kaniyang pagkabahala na ang pagtanggal sa mga pangunahing opisyal ng pulisya sa syudad, kabilang na ang City Police Director, ang pinuno ng Special Operations Group at 19 na... Pati Police Director ha, tinanggal. Sino ang punteriya nyo dito? Yung mayor. Si Basti na naman ang punteriya nyo dito. Grabe. Station Commander ay hindi makatuto. Kasi I think ha, itong mga pulis na ito, nagtatrabaho lang ito ng matino. Baka kasi akala nila, pinangunahan nila na itong mga 19 officials na ito, loyal ito ng Mayor Basti Duterte. Hindi naman ganyan ang trabaho ng mga pulis dyan eh. Ang trabaho ng pulis dyan, pinoprotektahan nila ang taong bayan, ang seguridad nila. Yang mga 19 police officials na yan, hindi yan para poprotektahan si Basti Duterte. Poprotekta yan sa mga mamamayang Pilipino sa Davao. Bakit nyo tanggalin yan sa pwesto? Anong ibig nyo sabihin? Nanginginsulto ba kayo kay Basti Duterte? Tulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Binanggit ni Mayor Duterte na kung itinuturing ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, ito'y taliwas sa patuloy na pagkilala ng institusyong kanyang pinamumunuan sa... Because bago mo tanggalin itong mga 19 na police officials na ito, that means to say na they are not effective. Kaya itong si Basti Duterte ngayon, pumapalag siya. Pumapalag siya kasi itong proven and tested na itong mga police director, police officials na ito, tapos tatanggalin nyo? May mga award na nga itong mga police na ito, tapos gaganyanin, no? For what reason? Davao City Police Office bilang nangungunang unit sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang mga apektadong pulis na naglaan ng kanilang buhay para maglingkod sa kanilang kapwa Pilipino ay hindi nararapat sa... Tapos, papalitan nyo ng pulis na kakampi nyo. Instead na neutral lang man yung pulis. Kaya nga, dati ko nang sinabi dito sa mga pulis na ito kayong mga police officials, kayong mga PNP chief, mga chief PNP, kung anong-anong mga rangko nyo bilang pulis, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong pumanig ng isang politician. Be neutral. Huwag kayong magbosing-bosing sa mga government officials, yung mga politicians natin. Huwag kayong mamumulitika. Yan ang advice ko sa inyo mga pulis. Huwag kayong magserbisyo para sa mayor. Huwag kayong magserbisyo para sa gobernador, presidente ng Pilipinas o kung ano-anong mga posisyon sa mga government officials. Huwag kayong pumanig doon.
ang papanigan nyo ang taong bayan. The security of the Filipino people. Yan ang inyong priority po. Tandaan nyo yan, okay? Huwag kayong pumasok sa politika na may kakampihan kayo dito, kakampihan kayo din eh. Huwag. Be neutral and protect the Filipino people. Ganyan ang pulis. Ganitong klaseng pagtrato. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyayari sa lalawigan. Ang kanilang reason, discrepancy sa crime statistics. Wow! Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nasa discretion na rin ng bagong regional director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwestong mga bagong station commander. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. But what the regional director wants me to share with you, in fact sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya, makausap niyo po siya nga personal. But ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service. Improve? Talaga ba? Yan ba ang layunin ninyo? Tatanggalin nyo ang 19 police officials para mag-improve? Proven and tested na nga ito eh. Naka-receive na nga ng mga award itong mga pulis na ito na maganda ang naging serbisyo nila sa taong bayan dyan, tapos tatanggalin nyo? Kasi minamalisya nyo na itong mga pulis na ito. Siguro ito, opinion ko ito. Baka akala nyo na itong mga pulis na ito, bias ito kay Basti Duterte. O itong mga pulis na ito, loyal ito kay Basti Duterte. Mas maganda na sana yung takbo dyan sa seguridad ng taong bayan dahil alam na nila ang mga pasikot-sikot dyan. Bakit nyo tatanggalin? Yung i-replace nyo na mga police officials dyan, so medyo mag-a-adjust na naman yan. Tapos ang reason nyo, discrepancy ng crime statistics? Ay naku. Reasoning nyo, ang babaw eh. Lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao Region po. Inilagay ang mga inalis na station commander sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Ma'am Aki, maraming salamat po sa pakape. Ayan ang liwanag ng chat box. Maraming salamat Ma'am Aki sa ating moderators na nagbibigay ng pakape. Ayan, maraming salamat. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Ang tanong dyan, bakit Davao lang ang punterian nyo? Inspeksyonin nyo rin yung ibang parte ng bansa natin. Hindi lang Davao City. Kasi I believe na kung meron mang nagka-problema dyan sa discrepancy na yan, I believe na pati rin siguro sa ibang cities of the Philippines. Di ba? Huwag lang yung Davao ang focus nyo. Bakit ginagawa nyo yan? Bakit Davao lang? Alam na this. Alam na this. Itong gobyerno talagang to eh. Talaga, ano ba ang plano nyo sa Davao? Anong plano nyo sa Davao? Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Kasi kung Davao lang ang i-treat nyo niyang ganyan, what about those other cities sa Pilipinas? So unfair na naman. Yung mga galawan nyo talaga, ang obvious nyo eh.
Katumbas ito ng isang kaso ng pagpatay at 22 rape cases kada linggo sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay Police Brigadier General Torre, ang naturang datos ay taliwas sa reputasyon ng Davao City bilang isa sa mga itinuturing na safest city sa bansa. Hindi. Pinahiran nyo lang ng ganyan. Minamalisya nyo lang para magbuka yung Davao na dami na talagang ano. Kaya, hindi nyo kasi naiintindihan eh. Kaya nga, uminit ang ulo ni Basti Duterte kasi gusto niyang ulitin ulit yung war on drugs. Tapos sisisihin nyo dyan sa crime statistics na yan, sa discrepancy. Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto nyo? Ginawa na nga yung mayor kung ano ang dapat, pero tinututulan nyo. O ngayon, pinagbabasihan nyo na naman yung crime statistics. O. Ginawa na nga ng mayor Ginawa ng solusyon. Pero pumalag kayo. Ngayon, pupunta na naman kayo sa crime statistics. O anong gusto nyong gawin kay Basti? Magbabase kayo sa crime statistics, pero kung may gagawin naman yung mayor, ayaw nyo. Ayaw nyo yung solusyon na ginawa nila. Talagang bio-bio nyo talaga eh. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Alam nyo, it's very obvious. Obvious lang talaga na ang Davao City po, pinopolitikan nila. Gusto nila, sa mata ng taong bayan na itong Davao na ito po, ay ang i-blame itong si mga Duterte. Nakikita namin yung pattern eh. Hindi nyo maluloko ang taong bayan dyan. Kasi alam na ng taong bayan na kapag ang mga Duterte po ang mag-handle sa isang LGU, magaling yan. Yung mga kapulisan dyan na very in order, yung mga kapulisan dyan na it's being nakaprograma na po kung ano ang gagawin nila kasi alam na. Alam na nila kung ano ang style ng Davao. Inggit kasi kayo kasi ang Davao po safest city sa lahat ng mga city dito sa Pilipinas. Maraming humahanga sa Davao sa pamumuno ng mga Duterte. Inggit kasi kayo. Kaya, ginawa nyo itong mga ganitong bagay para magmukha ang Davao na hindi pala totoo yung mga pinagsasabi nila na safest yung Davao, ganon, ganyan. Very obvious na kayo eh. Pinupolitikan nyo ang Davao. Kaya nga ang mga tao sa Davao, nagtataka sila, bakit nyo ginaganyan? Na maayos naman. Ang maayos, ang sistema na maayos, ginugulo nyo. Ginugulo nyo po, sa totoo lang, mag-real talk tayo dito. Ay nako. Ito pa isang bobo na si Mata Benigno. Bobo rin no? Puro mali na nga. Sige nga, sabihin mo kung saan dinala ni Sara yung 125 million sa loob lamang ng 11 days. Bobo ka ba, Mata Benigno? Binigay sa'yo ng December 16 at ipauubos ng bago magtapos ng ano? Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts
matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.